Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa humiliation or in Tagalog, kahihiyan, no. Pag-usapan natin sa video na to kung ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga tao na mahilig silang mamahiya ng kapwa nila, no, at saka ano nga ba ang epekto ng humiliation sa tao na ipinapahiya ninyo in public, no, at saka ano ang sabi ng Bible tungkol sa humiliation. Kasi sa panahon natin ngayon guys, no, panahon natin pasama na ng pasama, no, talagang hindi natin maiiwasan na may ganitong klase talaga ng tao, no, na mahilig silang mamahiya, no. Iba't ibang klase ng pamamahiya yung ginagawa nila sa kapwa nila. Andyan na yung binubuli nila yung kapwa nila, no. Nandyan din yung sinisira ang puri nila yung kapwa nila, yung nagpapakalat sila ng false accusation or nagpapakalat sila ng rumors laban sa kapwa nila para sirain lang yung puri ng kapwa nila, 'di ba? Para mapahiya yung kapwa nila, at saka andyan din yung pinopost nila yung kapwa nila sa social media para pahiyain, no? Hindi ko alam kung ano ang tunay na motibo ng mga tao na gumagawa ng ganito, no? Pero base sa napag-alaman ko guys, no, yung ang dahilan kung bakit ginagawa ng ibang tao itong pamamahiya, no, isa na talaga diyan ay yung may personal na galit sila sa inyo, no. Halimbawa, yung tao na namahiya sa inyo, no, galit siya, nagkaroon kayo ng confrontation, nagkaroon kayo ng alitan, no. Bilang ganti siguro sa galit niya sa inyo, yun yung ipinapahiya niya kayo sa mga tao, di ba? Tsaka pangalawa naman dyan, itong tao na gumagawa ng pamamahiya sa kapwa nila, no, sigurado ako hindi masaya sa buhay niya ito, unhappy, di ba? Kasi kung masaya ka sa buhay mo, kontento ka, hindi ka gagawa ng kasamaan laban sa kapwa mo. Kaya siya namamahiya kasi gusto niyang mandamay sa kalungkutan na nararamdaman niya, di ba? Para magiging unhappy din yung mga kapwa nila na ipinapahiya nila in public, no? Ang pangatlong dahilan talaga dyan, guys, no, kung bakit namamahiya ang kapwa natin, no? Siguro ay nakaranas sila ng psychological abuse or di kaya emotional abuse, di ba? Kaya ang ginagawa nila para mandamay lang sila, no, sa kung ano man yung naranasan nilang psychological abuse at saka emotional abuse na yon, ginagawa din nila sa kapwa nila para lang makapandamay sila, no, para kung ano man yung nararamdaman nila, maramdaman din ng kapwa nila, di ba? Parang naghihiganti sila sa kapwa nila. At saka panglima naman dyan, no, yung mga mahihina na klase ng tao, no, yung mga feeling nila ba yung wala silang kakayahan, feeling nila ano sila, yung wala silang value or wala silang kwenta na tao or wala silang kapakinabang, kaya ang ginagawa nila, no, nandadamay sila ng ibang kapwa nila, no, ipinapahiya nila yung ibang kapwa nila para magpi-feeling powerful sila, no, para gumaan ang pakiramdam nila, para bumuti ang pakiramdam nila. Ang ginagawa nila, no, ipinapahiya nila yung kapwa nila para siguro magmumukha silang powerful kasi syempre, di ba? Ikaw ba naman na mahiya ka ng kapwa, no? Feeling nila, di ba, ang lakas ng loob nila para gawin nila yun, di ba? Ang lakas ng loob nila para gawin nilang ipahiya yung kapwa nila, di ba? Sa harapan mismo ng maraming tao, di ba? Kaya yun ang isa sa dahilan kung bakit ipinapahiya nila yung kapwa nila para magpipiling malakas or magpipiling powerful sila, no? At saka, ano nga bang sabi ng Bible tungkol sa humiliation, no? Basahin natin dito sa Proverbs chapter 29 verse 23. Pride ends in humiliation while humility brings honor, di ba? Nakasaad nga dito, kapag ikaw mapagmataas ka or mayabang ka, no, ang magiging kahinatnan mo, mapapahiya ka kasi nagmamayabang ka. Halimbawa, no, nagmamayabang ka na marami ka ng mga positions or marami ka ng mga achievements sa buhay mo, pero ang totoo naman talaga ay wala, di ba? Kapag nalaman ng tao na ikaw ay nagsisinungaling lang, malaman nila yung katotohanan, di ba? Mapapahiya ka ngayon, di ba? Kasi magmumukha kang sinungaling. Pero kung ikaw daw ay mapagkumbaba, magbibigay sa'yo ng karangalan yung pagiging mapagkumbaba mo, di ba? Rerespetuhin ka ng tao or gagalangin ka ng tao kapag ikaw ay mapagkumbaba. At saka anong sabi dito sa Psalm chapter 25 verse 3 naman, no one who hopes in you will ever be put to shame, but shame will come on those who are treacherous without cause. Nakasaad dito, para sa atin, no, sa lahat ng mga tao na umaasa sa Diyos, no, sino man ang mga tao na umaasa sa Diyos, hindi tayo malalagay sa kahihiyan dahil hindi tayo ipapahiya ni God kapag ang inaasahan natin ay siya, di ba? Kasi alam niyo naman na yung mga umaasa sa Diyos or yung mga nagtitiwala sa Diyos ay may magandang plano si God para sa atin, di ba? Ang mapapahiya lang daw ay yung mga tao na mga taksil sa Diyos, di ba? Hindi sila sumusunod sa Diyos, kung hindi sinusuway nila ang Diyos, yun lang daw ang mga tao na malalagay sa kahihiyan, no?
lagi nating tatandaan no, na yung pamamahiya natin sa kapwa natin, no, akala natin ay mapapahiya natin yung kapwa natin, no, pero ang hindi natin alam, no, sarili natin mismo ang pinapahiya natin dyan, no, kasi yung behavior natin, no, kung ano man yung pag-uugali natin, no, reflection yan sa mga insecurities natin, kasi tayo, kaya siguro tayo nakakagawa nitong pamamahiya, no, kasi insecure tayo sa kapwa natin, no, maaaring ano, no, nagpo-focus tayo doon sa mga bagay na wala tayo, no, tapos nakikitaan natin yung ibang tao na kung anong meron sila, wala tayo, kinukumpare natin yung sarili natin sa kanila, kaya nagiging insecure tayo, no, kaya yung ugali na pinapakita natin sa kapwa natin ay reflection yan ng mga insecurities natin sa buhay natin, kaya tingin nyo ba na yung mga taong pinapahiya nyo, sila yung nakakahiya, di ba? Hindi sila kung hindi kayo, di ba? Reflection yan ang pagkatao ninyo, yung mga pinapakita ninyo pag-uugali sa kapwa ninyo, di ba? Malalaman tuloy ng tao na kayo ay mga insecure, kayo ay mga hindi masaya sa buhay niyo, di ba? Kayo ay mga mahihina na tao, kaya ang ginagawa niyo, pinapahiya niyo yung mga kapwa niyo para makapandamay lang kayo sa mga negativities niyo, kung ano man yung mga negative na attitude ninyo, para lang makapandamay kayo ng ibang tao, ginagawa ninyo, dinadrag down niyo sila, no? Inilalagay niyo sila sa kahihiyan para makapandamay lang kayo, no? Hindi niyo alam, sarili niyo mismo ang pinapahiya niyo, di ba? Hindi talaga advisable na mamahiya tayo ng kapwa natin, no? Kasi hindi lahat ng tao ay marunong mag-handle ng humiliation, di ba? Tingin nyo guys, kung sa inyo mangyari na may taong mamahiya sa inyo, anong mararamdaman nyo, di ba? Lalo na kapag marami ang nakakarinig ng mga pinagsasabi nyo ng mga kahihiyan, ng mga salita, di ba? Kung sa inyo, baliktarin natin yung sitwasyon, sa inyo mangyari yan, ano ang mararamdaman nyo, di ba? Ano hindi maganda ang mararamdaman nyo? Kay golden rule nga, di ba? Ang golden rule nakalagay sa Matthew 7:12, no? Do to others what you would have them do to you. Ibig sabihin, gawin nyo sa iba, ano man yung gusto ninyo na gawin nila sa inyo, di ba? Kasi yan ang golden rule. Kung anong ginawa nyo sa kapwa nyo, ganun din ang balik sa inyo, ganun din ang mangyayari sa inyo, di ba? Kaya kung ayaw ninyo na mangyari sa inyo yung ginagawa nyo sa kapwa nyo, huwag kayong gumawa ng masama, di ba? Kasi yun nga ang golden rule, eh. Hindi natin yan maiiwasan, no? Hindi natin maiiwasan na talagang may balik sa atin lahat ng mga kasamaan na ginagawa natin sa kapwa natin, no? So, alamin natin dito guys, no? Ano nga ba ang magiging epekto kapag tayo ay namamahiya tayo sa kapwa natin, no? Ano ang magiging epekto nito sa mga tao na inilalagay natin sa kahihiyan, no? Una na talaga dyan guys, no? Maaaring yung tao na ipinapahiya nyo, no? Makakaramdam siya ng depression ngayon, no? 'Di ba? Madidepress siya kasi bakit siya nilalagay sa kahihiyan, 'di ba? Alam niyo na guys, no, tulad ng sinabi ko, ang depression ay hindi madaling emosyon ito, no? Kasi pag ikaw depressed, manghihina ka, 'di ba? Mawawalan ka ng gana na gumawa ng mga bagay-bagay, mawawalan ka ng gana na kumain, magiging balisa ka, at saka feeling mo yung parang wala ka ng kwenta, wala ka ng halaga, wala ka ng kapaki-pakinabang, at saka kapag depressed ka, mahihirapan kang magdesisyon, di ba? Kaya hindi madali ang depression, kaya para maiwasan natin itong ganito, no, huwag tayong mamahiya sa kapwa natin, no, para hindi tayo magbigay ng pinsala sa kapwa natin, no. At saka pangalawa naman, no, magiging epekto kapag namahiya kayo ng kapwa ninyo ay maaring makapag-isip na mag-suicide yung kapwa ninyo na pinahiya ninyo, di ba? Kasi hindi nga niya kayang i-handle yung humiliation, no, ang gagawin niya, makakapag-isip siya na magpakamatay na lang or mag-suicide na lang, di ba? Kasi hindi niya maintindihan kung bakit may mga tao na ipinapahiya siya, kaya hindi ma-advisable na mamahiya tayo ng kapwa natin, no? At saka pangatlo naman dyan ay maaaring magkaroon siya ng anxiety, di ba? Hindi siya makatulog, kakaisip ng kahihiyan na ibinigay niyo sa kanya, di ba? Maaaring mahirapan siyang matulog, hindi siya makatulog, di ba? Kung kayo kaya mangyari sa inyo yan, di ba? Anong mararamdaman niyo? Kaya tulad ng sinabi ko, bago natin gawin sa iba, no, pag-isipan muna natin kung ano ang kapahamakan na idudulot ito sa kapwa natin. Kasi kung sa atin mangyari, baka hindi natin kakayanin, no? Kaya sana, no, huwag tayong basta-bastang magpadalos-dalos na lang sa mga salita na binibitawan natin, no? Kasi nakasaad sa Bible, no? Lahat ng mga salita na binitawan natin sa kapwa natin, no, mga masasamang salita, no? I-judge tayo ni God balang araw, di ba? Kung ano man yung mga salita na binibitawan natin, na sinasabi natin sa kapwa natin, no? Diyan magbabase ang Diyos kung ano ang judgment natin balang araw. Kaya sana magdahan-dahan tayo, no, sa pananalita natin, no? At saka mag-isip tayo, no? Pag-isipan muna natin, no, bago tayo magbitaw ng mga masasama na salita, no, para hindi ito bumalik sa atin, no? Kasi alam naman natin na
Si God ay alam niya kung ano yung mga ginagawa natin dito sa mundo. Nakikita ng Diyos kung paano natin pakitunguhan yung kapwa natin. Nakikita ng Diyos kung paano natin pagsalitaan yung kapwa natin, no? Kaya para maiwasan natin yung masamang judgment sa atin ni God balang araw, no? Iwasan natin na gumawa ng masama laban sa kapwa natin, no? Kaya sana guys, no? Mag-isip-isip na tayo guys, no? Huwag na natin ugaliin itong pamamahiya natin sa kapwa natin, no? Alisin na natin sa pag-ugali natin itong humiliation na tinatawag guys, no? Huwag natin ugaliin ito dahil alam naman natin na ito ay kasalanan sa Diyos, hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ito, no? So yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!